Hindi sa mamahaling restaurant mahahanap ang pinakamasarap na putahe sa mundo. Minsan, nasa lutong bahay lang, sa kalderong may uling sa sangkalan na may lamat na, sa kamay na pinaso na ng mantika pero patuloy pa rin sa paghahalo. Kasi ang tunay na sangkap, hindi nabibili ng pera, kundi ng pagmamahal. Ang mga magulang natin ay wala pang alas 6 ay gumigising na para bumangon. Hindi para magkape, hindi para magtunganga, kundi para magsaing at para maghanda. Habang tulog pa ang lahat, siya yung nasa kusina na nag-aayos. Nagbabalat ng sibuyas na naluluha na dahil tumatalsik ang dagta nito. Naghihiwa ng kamatis kahit nanginginig na yung daliri. Minsan sa pagluluto, sunog yung sinaing. Minsan maalat yung sabaw. Pero wala siyang reklamo kahit sobrang pagod na niya. Pero sige, luto lang ulit kasi alam niya may nagugutom, may naghihintay. Hindi niya natapos. Ang culinary school, hindi siya naging chef. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, pero siya yung dahilan kung bakit kumakain nang masarap ang buong niyang pamilya pagdating ng hapunan. Ang diploma niya ay yung simot na tutong sa kaldero ang nagpapasaya sa kanya. Ay yung marinig niya sa mga anak niya na, "Mama, Papa, gusto ko pa," dahil sa sarap ng kanyang luto. Akala ng iba, madali lang magluto, pero hindi nila nakikita yung 3 oras na nakatayo, yung likod na nangangawit at yung paa na namamanhid. Yung budget na 200 piso na kailangan pagkasyahin para sa 5 tao. Paano papalundagin ang sardinas, paano gagawing espesyal yung itlog. Doon mo makikita yung diskarte at doon mo makikita yung sakripisyo. Hindi sila nagsasabi na nagbawas sila ng ulam para lang may mabaon yung anak kinabukasan. Hindi niya kinukwento na sabaw lang ang kanyang inulam kasi mas masarap sa kanya na yung busog na tiyan ng pamilya niya kaysa sa busog na tiyan niya. Ang tawag niya doon, okay lang ako sa kanin at sabaw. Pero ang totoo, inuuna niya kayo. Napansin mo ba iba yung lasa ng adobo ni nanay, iba yung sinigang ni tatay? Kahit ibigay mo yung eksaktong recipe, hindi ito mapapantayan ng sarap ng luto niya. Kasi yung timpla niya may halong alaala. May halong ingat ka anak, may halong kain ka na. Napagod ka ba? Halika ka rito. Hindi kita papabayaan. Kaya pag lumaki ka na, pag nasa malayo ka na yung unang, hahanap-hanapin mo hindi mamahaling pagkain. Yung luto sa bahay, yung amoy ng bawang na ginigisa pag umaga. Yung tunog ng sandok na tumatama sa kaldero. Kasi doon mo nararamdaman na may inuuwian ka pa rin. Kaya kung may nagluluto pa para sa'yo ngayon, yakapin mo, pasalamatan mo, kainin mo hanggang sa huling butil. Dahil balang araw yung kusina na yon tatahimik din. At yung lasa na hinahanap mo, alaala na lang. Ang pagluluto hindi lang para mabusog, para maalaala mong mahal ka ng magulang mo araw-araw. Kaya habang bata ka pa, ay pahalagahan mo yung taong nandyan para sa'yo.